Tapos may JR rin po. 12 lang? Ay! Tama sa linggo? Ilan? Ay, donge? Saan ka nila donge? Hi guys, Mami Park is here, and in today's video guys ay magsha-shoutout tayo, and then pag-uusapan natin ng more of yung naging concern sa atin ng ating viewer na si Sir Heber, no? So si Sir Heber po, nag-comment po siya sa akin sa ating vlog before, and then binigyan natin ng bukod na topic, no? Ang tanong ni Sir Heber ay kung paano niya mapapaikot ang pera sa negosyo kung meron siyang mga needs and wants, no? So, actually, sinundan niya yon ng PM sa akin. But, na-overlook ko lang kasi siya. Hindi ko siya napansin na yung detailed na sinabi niya kung paano niya kinukuhanan yung tindahan niya or yung negosyo niya. So, I don't know kung tindahan ba talaga nakatulad sa atin ng negosyo niya. But, let's say negosyo na lang, no? So, hindi din naman niya din kasi nabanggit. So, before that, syempre, magkamustahan muna tayo. Kamusta kayo? No? Daman-daman nyo pa rin ba ang pagkatumal? So, daman-dama pa rin namin. But, this coming bear, no, we hope na mag-regain tayo. No, gumanda ulit ang ating sales. So, si Lola Park, kabaligtaran. Si Lola Park naman, gumaganda ang kanyang sales. Nakaka 3,000 na siya madalas. So, actually, marami na siya sa ating nai-remit na pera, no? From August 1 to 5, nakaremit na siya ng almost 12,000. Nag-remit na rin siya ng around, tingnan natin yung mga na-remit niya, ha? So, from August 1 to 5, 11,800 plus. And then, nagbigay ulit siya ng August 10 ng 7,600. And then, August 13, 6K. And then, 14, 4,600. And as of kanina, 6,000 ang kanyang nai-remit. So, tingnan natin kung nasa magkano na ang nai-remit ni Lola Park as of August 16. Tingnan natin, ha? Okay. 11,874, 7,600. Okay, wait. Plus 6,000, 4,600. And then, 6,000. Okay, nasa 36,074 na, kalahating buwan. Okay? So, according to Lola Park, gumaganda yung performance ng kanyang store. So, kaya, she's really insisting me na pag meron siyang gusto rito, kunin niya. So, ano ba yung mga reasons kung bakit hindi marami ang nilalagay natin doon? Bukod dun sa mauubusan tayo ng sarili nating stocks dito sa main, it is also because yung complaint niya na napapagod siya. But yung reason ng bakit siya napapagod, like what I said sa last vlog natin, it is because may alagain din siya. So kaya naman ginawa na natin ng paraan to transfer again Princess, go back to her mom to take care of her para makapag-focus siya at makapagpahinga. Kasi recently, ako ay nagpagamot kay Lola Park nyo. Pina-check up natin. At may follow-up check up pa yan by November. Okay? So, hindi biro yung gamot, no? Konti lang yung gamot, pero magkano? 1,000. So, kaya, tapos yung oras pa na tayo ay nagstay ng matagal, magpa-check up. Dahil hinihintay natin yung doktor na gusto niyang doktor na pagpa-check upan. So, kaya naman, syempre, mahirap na magkasakit si Lola Park, no? Mas malaki ang ating uubusin dyan. So, kaya, hindi ako talaga agree, no, when it comes na daihan ng kanyang stocks, no? Dahil isa pa rin ay meron siyang problema sa matres, no? Meron siyang, alam mo yung tinatawag na buwa. Hindi siya pwede talagang magbuhat ng mabigat, ganyan. Hindi siya pwedeng basta-basta sobrang lakad,
So meaning hindi siya talaga pwedeng sobrang mahirapan physically. Hindi po pwedeng mas marami yung hirap niya versus sa capacity lang ng katawan niya dahil napipuwersa yung kanyang buwa. So kaya yun yung mahirap, no? So one of I'm looking right now is I'm going to check online. Yung gusto niya kasi magkaroon ng parang girdle na yung sasapo sa ano niya. Kasi sabi ko, kung okay ako by next year, pa-check up natin at kung kailangan pa-opera natin. Ayaw naman ng lola part nyo kasi baka daw makuha naman sa gamot. Sabi ko, ang problema kasi sa kanya, hindi siya sumusunod uminom ng gamot. Matigas ang ulo niya. So kaya, ang hirap magpalaki ng, ng senior citizen, di ba? Matitigas ang mga ulo. No? So anyways, yon. And then, kung makita nyo dun sa aking paunang video, ay yan yung isa sa next project ko na gusto kong try ko kung saan ako makakaano ng paunti-unti ng budget na ma-cover na yan dito sa likod, dito sa extra lot natin sa likod. Na supposedly before, ang plano dyan is, pag napasurvey na ng may-ari, ay baka pwede ko nang mapatayuan ng literal na another building na maliit kasi to be extension of our store para maging maging stock room. However, hindi ko na siya kinonsider na gawin or pinursu. It is because yung mga pipes na nasa likod na nakabaon sa lupa, if there is a problem, mahihirapan, no? So mahihirapang magbungkal, magtanggal. Syempre, kapag ginawa mong stock room yan, you need to make it safe, enclosed talaga. So I decided to not pursu na lang. And blessing in disguise naman na naging available yung third unit, which is yun na yung ating serve as bodega. At kaya yun na lang yung ating maganda na lang na dumating din sa atin yan. So kaya ang balak diyan, ang gusto ko diyan ay gawin siyang garden, no? Lagyan ng mga edible na tanim, no? Yung mga edible na gulay na madali lang ang mag-ani at tanim kasi para maiwasan na rin na lagi kami nagpapadamo. Kasi syempre, magkano ring magpadamo, no? So at the same time ay libangan, no? So just something na hindi siya parang ginagawang basura. Hindi siya laging parang alam mo 'yun. So 'yon. But I do hope soon magawa natin 'yan. And then I think yun yung update natin. So kaya naman another thing pa is I want to go back again to dishwashing on field, 'di ba? Nawalan tayo ng tindera. So one time bumili dito yung biyanan ng aking tinderang pang umaga na last na umalis kasi na-hospital yung anak. Sabi, baka daw bumalik. So sabi ko, sige, wala namang problema kasi ang kagandahan sa kanya, hindi naman siya balat sibuyas. Willing naman siya mag-work kasi nga para sa anak. Kasi 18 years old lang no? So, parang ang sabi ng biyanan, dadalhin daw sa probinsya. Pagka uwi nilang probinsya, babalik ng probinsya, dadalhin yung yung anak ni Angel. Kasi nga, ipapaano daw, doon na lang aalagaan at para makapag-focus magtrabaho si Angel at saka yung asawa ni Angel. Okay? So si Angel yung manugang at hipag siya nung suki ko rito na ni-refer siya. So sabi ko today ay mag-report. So hindi ko alam kung bakit hindi pa nagpupunta and follow up ko bukas at kung talagang babalik pa ba or hindi, I need a clarification. And then may dilemma ako when it comes to driver kasi si Marvin hindi naman available palagi kasi yung kanyang trabaho ay on call. So ibig sabihin walang permes na oras kung kailan siya available. So I cannot rely on him. And then I'm trying naman yung dating tindera ko dito, may asawa siya na driver, may trabaho na 2 beses lang nagde-day off sa isang buwan. So kaya yun. Kasi tinanong ko si daddy if meron ako makuhang driver na marunong at willing ba siyang ipahiram yung sasakyan sa akin para makasama ko sa pag-field. Kasi ako, hindi pa naman ako natututong mag-drive, no? That's one thing din na frustration ko. Kasi yun nga yung mahirap na pagka may mga plans ka, tapos yung manpower mo ay kulang, lack of manpower, mahirap talaga to pursue the things that you wanted to do. Or yung scheduled na, planado na, and then biglang masisira, no? So, yon. And if ever na makahanap ako ng tindera ulit na pang umaga at driver na sa sideline sa akin to be with me sa on-field, edi okay. Okay? Kasi magde-December na din. So, ang kagandahan din kasi hindi na ako ganun kahirap na i-work out yung dishwashing kasi
known na siya sa market. So, yun yung pinakamaganda sa kanya. Hindi na yung tulad before na nag-field ako na talagang pinakikilala ko sa market yung produkto at talagang to the demo pa ako. Ngayon, I don't have to do that. However, binitawan ko naman yung produkto na yon. No, I don't have to tell you further about that. Let's just move on and eto na tayo ngayon. So, yun yung ganap natin. And, another thing is, gusto ko pag-usapin nga natin yung tungkol sa ating subscriber na nagtanong ng tungkol sa ating yung tungkol sa paano nga nahihirapan daw kasi siya. So, shout out ko muna ha, yung ating mga ibang nag-comment sa ating last uploaded video. And then, saka tayo mag-tackle sa kanya. So, I do hope this vlog is hindi masyadong mahaba. So, shout out to Ann Purisma. Sabi niya, Mami Park, asan po si Angie? Hindi updated si Ma'am Ann kasi hindi niya alam kung nasan si Angie. Winnie07, hello Ma'am Ann. Winnie07, Nancy Oyla, Mary Grace de los Santos, no? Always watching daw, kahit daw late lang minsan. Okay lang po yan. Thank you. Lonji of W Kuwait, sabi niya, mahal daw sa mga mall, yung mga tissue na nabili natin. Actually, nabilan na kami ng isa, tapos nabilan na kami ng dalawa nung green na manifest, no? Tapos gamit-gamit na namin. Eto nga guys, oh, kapal-kapal niya talaga. So, thank you sa beshi natin, no? Ay, ang kapal-kapal, tapos napunit. Hindi, makapal siya talaga, promise. Dito hindi ako mapapahiya sa inyo, no? Maganda siya talaga. Kaya, meron na kami sa bahay, meron kami dyan malapit sa CR, meron ako dito. At ang dami-dami niya. Nabilan na kami ng isa. Only 64 pesos. Oh, di ba? So, kapi tayo guys. Ayan. And then, Teresita Baron, relate daw siya sa kahirapan sa buhay, kaya nagsusumikap. Ayan. And then, Ellen Pilar. Ayan. So, maraming salamat po sa inyo, no? Thank you very much. So, ngayon, let's move on to our vlog, yung ating magiging topic for today's video. Okay. Sabi ni Heber, kasi si Heber nga yung nag-comment sa atin noon na paano niya mapapaikot yung sa negosyo kung meron siyang gustong needs and wants, no? So, sabi niya, ako po yung nag-comment sa YT mo. Bali, ang ginagawa ko po sa negosyo ko, since it's my bread and butter, is ginagawa ko is yung 70% investment, 10% wants, 10% needs, and 10% savings. So, sabi niya, halos twice a week ko kinukuha, pero hindi ko ginagalaw yung puhunan. Tama po ba pagpapaikot ko? Thank you. Hirap kasi ako ngayon. So, kung tama yan, hindi ka mahihirapan. Okay? So, kung tama yan, hindi ka mahihirapan. Nahihirapan ka kasi hindi kaya ng sales ng store, sales ng negosyo. So, lagi nating tatandaan na kaya ako tinuturo sa inyo ang paano malaman kung paano kayo kukuha sa tindahan nyo or sa negosyo nyo na kinikita. It is because para hindi kayo, lalo kung bread and butter ito, kasi ito yung usually kasing nagiging maling ng mga nagnenegosyo. Lalo na pag bread and butter, walang control, hindi matamaan yung tamang formula kung paano nila kokontrolin, kung hanggang saan lang ang dapat nilang kuhanin. That is why I paulit-ulit I teach you how to get the profit margin. It is because from there ay maintindihan nyo kung alin lamang ang dapat yung kinukuha sa naging performance ng store nyo monthly. Okay? So, mahalaga to dahil ang iniingatan natin dito ay yung wag kayong mapilitang masagad ang inyong puhunan or ang inyong running capital or ang inyong inventory or ang inyong stocks. Okay? So, ano ba ang mga dapat na ginagawa natin kung ito ang bread and butter natin? So, sobrang lagi ko nang nadidiscuss, honestly speaking, yan sa mga previous vlogs natin. But here is the thing, aralin muna ang profit margin, no? And matuto na magtala ng mga expenses at kung saan napupunta ang inyong mga kaperahan. Mapa-cash, mapa-hindi cash. So, if you make it a habit, you will understand bakit hindi kayo basta kailangan kumurot sa negosyo. And according to him, 70% is the investment. Baka ito yung kanyang, ibig sabihin ay, hindi, pinipermis niyang wag magalaw. 10% yung wants, 10% yung needs, 10% yung savings. So, pag ganito yung style mo, na basta 70% hindi mawawala, okay lang naman yon. But the thing is, limited ang paglago. Kasi hindi mo pangarap mapalaki. No? Hindi mo pangarap na
mag-boost ang iyong negosyo. If there is an opportunity to make it bigger, kung may ilalakas pa, may ilalaki pa, may i-expand pa. Kasi nag-i-stick ka lang doon sa basta 70% hindi magagalaw. No? So, okay lang naman yon kasi if that is how you want it to be, wala namang problema. Kasi wala rin namang reason magpalaki kung ang sales din naman ay hindi nagbabago. Wala namang worth na palakihin, mangyayaring palakihin kung mas madalas ang matumal or mas madalas yung mag-normal ka lang ng sales. But to get the 10% savings, 10% wants, and 10% needs, ito yung medyo hindi ako agree. No? This is my opinion lang, no, Sir Hebel. It is because not every month pare-parehas ang performance ng tindahan. Buti sana kung every month ay natatalbugan niya yung sales ng nakaraang month, ng previous month. Okay lang naman. But to use it as your guide, paano ka kukurot sa tindahan, this is very wrong. Lalo na kung dumating ka na sa puntong nahihirapan ka. So the shocking part of that pa is ginagawa mo siya almost twice a week. So talagang it's a very wrong move. For me, that is my opinion. No? This is the very first time na I know someone na doing that. Kasi in the history of business, kahit sabihin pang maliit lang yan, ay walang gumagawa ng ganon. Ang usually naririnig ko lang is yung araw-araw nagtatabi, nagsusubi ng 100, 500, ganyan. No? Eh yun nga, napaka-wrong move pa nga nun eh. Yung basta-basta na lang na nag-iipon ka nang hindi mo pa nga alam kung ano net income mo. So naiipit yung pera. Eh ano pa kaya kung ginagawa mo yan ng ganyan? So talagang super, for me, it's really wrong move. So kaya importante yung disiplina, importante yung pagkatuto, importante yung pagiging open-minded. Alam nyo, nung araw, wala namang mga ganito talaga, no? Tulad na nasabi ko din sa mga previous vlogs ko, no? Sino ba yung nag-ano sa akin, no? Nag-comment na 12 years na yung store niya, di ba? But to stable the business starting 10 years ago, maganda. Kasi those times talaga mababa ang inflation, wala masyadong kakompetensya, hindi masyadong mataas ang risk. Unlike ngayon, napakarami ng mga nagiging dahilan kung bakit hindi nagwo-work out ang negosyo, no, at hindi nagiging successful. So kaya tinuturo natin ngayon ng nababagay sa panahon, no? So hindi naman lahat ay magiging blessed na katulad ng ating ibang mga subscribers na may mga tindahan, mga veterano sa pagninegosyo, matatagal na sa industriya ng pagninegosyo ng sari-sari store. Hindi lahat ng sitwasyon ay katulad natin sila na hindi nangungupahan, merong puhunan, hindi hirap sa puhunan, and also yung target market hindi na problema, and also yung accountability, no, when it comes to start up the business and when it comes to making the business profitable. So paano kung tayo ay yung mga taong ang sitwasyon, mga negosyanteng ang sitwasyon ay hindi lahat na ibigay yung blessings na mga ganong opportunity. So what we should do, 'di ba? So kaya itinuturo na natin ngayon, lalo't sa makabagong panahon, napapanahon, yung mga paraan na pwede nating magawa technically and paano ba sabihin to? In common sense. Ganon. Paggaganahin talaga natin diskarte, no? Nung araw, pagsasabihin mo, no, ako, I really hate comparing, honestly speaking. Nung araw, di naman kami tapos ng pag-aaral, ganito, ganyan, ganyan. Pero napaano naman namin kayo, ganito, ganyan. Yes, it's really true, no? It's really, really true. However, iba kasi ang panahon noon sa panahon ngayon, no? Kaya hindi natin kailangang i-compare. Siguro ang i-compare na lang natin is yung perseverance, no? Yung pagtsatsaga, pagpupursige, no? Yung kung gaano yung sipag, effort na ipuput in natin sa mga ginagawa natin. But the situation, yung panahon, yung time, no? Parang ganito lang yan eh. Kung magta-time travel ka, 'di ba? Kung magta-time travel ka, iba yung panahon noon, 'di ba? Walang kuryente, ganito ganyan. 'Di ba kung napapanood niyo sa mga movie, nag-time travel sa panahon ng war o kaya panahon ng Victoria era, medieval era, no? Yung mga ganyan, yung panahon nila Vladimir, mga ganun. Nanonood kasi ako ng world history, nanonood ako ng mga ano. So, kumbaga ba, ay sa panahon ngayon, mas marami ang tukso. Minsan kala mo needs mo, hindi pala, wants mo lang pala yun, no? So kaya dapat
matutong magtipid, matutong alamin kung ano lang talaga yung kailangan, no? Alamin mo kung alin yung mga bagay na you can live without. Yung pwede ka mabuhay kahit wala, no? Live within your means, ika nga, no? So, and then guys, ngayon sa panahon ng pagpasok sa negosyo, hindi po pwede ngayon ang wala kang alam. Kailangan ngayon kahit papaano may alam ka when it comes to legalization, no? Paano ka makaintindi ng kontrata, paano ka di-deal ng mga ganito ganyan. So sa ngayon, hindi po pwedeng basta-basta na ang tinapos mo ay grade 1 lang or grade 6 lang, no? I'm not saying naman na hindi ka na makakapagnegosyo kapag ano. But sa pag-aaral ng ano ngayon, kapag ka wala kang alam ng tungkol sa mga terminologies, legalizations, paano makipag-deal, pag hindi mo naiintindihan, ang kalalabasan, maloloko ka, magkakaroon ka ng maling desisyon, dahil sisigi ka, akala mo ang ganda, may mga opportunity, loan, pagpapautang, pero sumigi ka, hindi mo naman naiintindihan kung ano pala ang mangyayari, hindi mo naiintindihan kung okay pa ba sa panahon ng kung inflation ay kailangan maging ganito ka, magpalaki ka, or kung kailan mo gagawin yung ganito, ganyan. So, what I just mean here is, minsan aminin natin, kailangan din natin na may alam. Meron tayong pagkaintindi sa mga bagay-bagay when it comes to acquired knowledge, no? So, wag nating babaliwalain din yung sinasabing may pinag-aralan. Kasi, mas less doon yung maloloko tayo, mas maiintindihan natin, especially if we are entering into dealing. Kontrata, hindi ka marunong magbasa ng kontrata, oo ka lang ng oo. So, para maintindihan mo, you are going to hire attorney, lawyer, or business advisor, para lang maintindihan mo yan, para di ka maloko. If ikaw sa sarili mo, nakakaintindi ka, less ka na mapupunta sa maling desisyon. So, yun lang naman yung ibig sabihin ng Mami Park. Again, hindi ko minamaliit yung mga taong hindi masyadong nakapagtapos pero nag-successful naman. Kasi hello, ang mother ko hindi rin naman nakapagtapos siya, grade 6 lang ang tinapos, no? But when you say yung mga ganito na talagang may mga kausap kang tao, nakikipag-deal ka, hindi po pwede talaga, wala kang alam. That is, aminin na natin yan. Ngayon nga, di ba, nasa Pilipinas ka. Kapag hindi ka tapos, baka kahit cashier, mahirapan ka pang makapasok. Ang taas ng standard, pero ang liit ng sahod. So, ano pa ang wala kang narating? Diba? So, kaya hit na hit yung mga nagsasabing, hindi na kailangan mag-aral, ganyan-ganyan, yung araw. Hello? Ano yung mga bullshit yung mga ganung mga negosyante, mga way of thinking. Pag ko, tapos pag nag-aaral talaga nila yung mga anak nila, ay naku, talaga, mababara ko talaga, honestly speaking. No? Yun nga yung sinasabi ng tatay kong, mahirap makipagtalo sa tanga. Mas ikaw yung magmumukhang tanga. Yun yung sinasabi ng tatay ko noon. Naintindihan ko yan nung ngayong tumanda na ako. Tandaan mo anak, napakahirap makapagtalo sa tanga. No? Kaya hanggat maaari, huwag ka makikipagtalo sa mga tanga kasi hindi ka mananalo dyan. Huwag kang nang sumagot, huwag ka na kumibo dahil hindi ka mananalo sa mga ganyang klase ng tao. 10% for once ay yan, sasabihin ko talaga yan ay maluhong maluhong pamumuhay. Why? Kasi yung 10% guys na inaalat, na yan net income na yan ng negosyo. Honestly speaking, kasi diyan nagre-range, no? Magkaroon ka ng 10% na profit margin sa negosyo, napakaganda na. Net income yon. So, ibig sabihin, dun sa net income na 10% na yon, dun mo na rin kukunin ang iyong needs and wants. Hindi yung separate na percentage ang kinukuha mo. Diba? So, baka mamaya kasi yung performance ng tindahan ay tigpa 5% lang pala ang dapat mong kunin. Diba? So, kaya dapat lagi tayong nagbabase sa net income. Pag net income, kabig na natin yon. So, doon mo kunin ang needs mo dahil bread and butter mo. Doon mo, na personal. Doon mo kunin ang wants mo. Diba? Kung ang lumabas lang sa profit margin mo ay 10%. Doon mo kunin ang needs and wants. Huwag yung another 10%, sineseparate mo siya. Even the savings. I have nothing against with the savings, guys. Maganda yan, no? Sino bang hindi gusto magkaroon ng savings? But the thing is, 10% needs, 10% wants, and 10% savings, that is 30% of the business, no? Kasama na ang nakreate niyang income. That is 30%. Imagine that, kung gaano kalaki. Paano kung yung value ng 10% na yon when it comes to money, no? When it comes to figures,
paano kung masyado palang malaki para ikurot sa tindahan or sa negosyo? So, kaya kailangan alam natin kung ano talaga yung formulang ginagamit natin, paano tayo kumurot sa negosyo, diba? Kasi ngayon lang ako talaga nakakita ng ganun, na 10% sa ganito, 10% sa ganito, 10% sa ganito. So, hindi ako against doon sa kung 70% lang, kung yun lang ang gusto niya na always maging beginning inventory niya, mag-running capital sa tindahan niya at paikutin, and then kung ano ang ipoproduce noon na sobra, ay yun ang kakabigin. Hindi ako against doon sa kung ano lang yung puhunang gustong mag-running. But what I am not that so agree is yung to set a percentage wherein hindi naman doon nalalaman kung magkano ang kinita talaga pinerform ng tindahan, no? So to the point pa na pag sinabi ni viewer na ni Mr. Heber na nahihirapan. So hando na yung problema. Nag-a-appear na yung problema, nagpaparamdam na. Paano kung yung hirap na yan ay mag 6 months, mag 1 year, babagsak, no? So, ang iniwasan natin dito kasi is yung to the point na magkaroon pa tayo ng mag-isip tayo ng solution, and then yung solution maka-add lang sa injury, diba? So, kaya kailangang ako, sasabihin ko talaga sa inyo, wala namang sapilitan, just please, try to learn. Kung marunong kayong magbasa, magsulat at magkwenta, hindi napakahirap gawin yung tinuturo ko sa inyo. Pag naging habit nyo, sasabihin nyo talaga, napakasimple lang. No, it's just a matter of mindset. It's just a matter of thoughts. It's just a matter of habit. Okay? So, yun lang yung masasabi ko dyan. Kasi, I cannot agree with that. 10%, 10%, 10%. So, dapat din, marunong ka mag-adjust kung paano mo aayusin ang finances mo. So, ito tanong, Mami Park, di po ba sa buhay, dapat daw, ang dami nagsasabi, unahin ang savings bago ka mag-gasta? Yes, gusto natin yon, but not in all people or family applicable siya. Why? Kasi meron tayong expenses 'di ba? Kaya nga 'di ba yung iba hindi pa makaipon-ipon kasi nagpapaaral ng anak, hindi makapag-ipon-ipon kasi nagpapagawa ng bahay, kasi nangungupahan, hindi pa magawa. So kailangang mabawasan muna yung ating mga expenses, no? Para mahanapan natin ng paraan kung saan tayo makakapag-save. So, kung may maititipid tayo, malalaman natin na yung may mga bagay na we can live without it, ilalet go natin, makakapag-save tayo. No? So, tulad sa amin dito, yung isinet kong expenses sa isang buwan, hindi kasama dyan ang Jollibee, hindi kasama dyan ang shopping ng tsinelas, shopping ng ganito, yun ay yun talagang as in mga bayarin at mga expenses na para mabuhay kami. Wala dun yung luho, hindi kasama sa luho. So, kaya ang lagi kong first target ay maka-net income, ma-cover up nung net income ko, yung mga expenses ko. At pag maganda ang sales at may sobra, that's when the time that I can put something in my bank account. So, ganun lang siya kasimple. That's how I am. It is because, iba ang sitwasyon ko sa inyo. So, ako kasi, yung parang pinakaipon ko for me, ay yung ini-invest ko para sa properties, di ba? So, yun na yung pinakaipon ko. Pero, at tapos kung may sobra pa talaga sa net income, di maganda. Nandyan sila Lola Park. So, yung iba pang sobra, napupunta din sa kanila to support them. Okay, so, ganun lang siya. Diba? So, walang masamang mag-ipon. Gusto ko yan. However, net income. Walang masamang bumili ng wants. However, sa net income. Walang masamang gawing bread and butter ang tindahan. Hello, ako din. However, sa net income. So, for you to be able to have all those things na makompensate, no? Work out your sales. Work out the performance of the store. If there is a capability pa to expand it, do it. No? Hayaan nyo na mag-explore with your diskarte, with your effort, physical effort, mental, emotional effort, whatsoever pa, para mapalaki nyo. Nang sa ganun, makompensate yung gusto nyong mangyari. But to use the percentage to get something that is not needed to get from the business, yun yung mali. No? Kaya, ever since na nag-vlog ako, always net income, ang lagi kong sinasabing gagalawin nyo. Kahit yung mga dati ko pang viewers and subscribers, iyan talaga ang sinasabi ko, sa net income. Huwag na kayong mag-gara-gara po, may pa-challenge pa kayo. And then eventually, gagalawin nyo din yan kasi you want to expand. Why don't you expand a little bit? Kung hindi naman kailangan mag-expand, okay lang. Tabi nyo muna, ipunin nyo muna. But, bago kayo magtabi, net income. Hindi yung nagra-running na sa inyo. Halimbawa, dati, 6 months from the start na nag-start kayo magnegosyo, up to 6 months, nag-running to 50,000 ang inyong capital. But, nung nagsimula kayo, first month, 30,000 lang. And then, nung nag-6 months na, 50,000 na ang kabuuan na running capital sa tindahan nyo. Kasi, nagpalaki kayo dahil nagtumataas ang demand, di ba?
So, kung gusto nyo pang sa tingin nyo ay may may capability pang ilaki, i-expand, edi dahan-dahan gawin nyo. So anything that is over to your net income na hindi mo need, pwede mong i-reinvest sa tindahan mo or i-savings mo. But when you say magsaset ka ng percentage na yun ang kukunin mo, yun ang mali. Kasi walang mangyayaring paglaki, paglago, mahihirapan ka talaga. Diba? Sobrang mahihirapan. So kaya kailangan, need mo na lang na 2%, 3% na lang ang once gawin mo. No? Or kaya alisin mo na siya at all. Hintayin mo na lang, aralin mo ang profit margin, and then hintayin mo ang net income mo. Pag nagawa mo na yung lumabas na ang net income mo, that's when the time na saka mo budgetin para sa needs mo, para sa wants mo, and para sa savings mo. Okay? No matter pa kung anong gusto mong gawin, na sino ang unahin mong i-save, no? Basta sa net income. Always net income. Ganun lang siya kasimple. Net income ka palagi gagawa ng pagkurot. Okay? So kung bread and butter mo siya, and then araw-araw you have to get, kailangan ngayon pa lang alam mo na kung magkano a month ang pang bread and butter mo, yung pang yung pambuhay sa sarili mo. So kung you need a budget of 50,000 in a month para sa pagkain nyo, personal, mabuhay kayo, ganyan, yung mga kailangan nyo pang anik-anik na bayaran, mga nyo. So dun lang sa net income kukuha at 50,000. Paano, Mami Park, kung ang naging net income lang ay 45,000, de wala, negative pa ako 5,000. Ganun talaga, no? So, kailangan i-work out mo. So, may possibility pa yan na makukurutan mo yung iyong puhunan. But you have to make sure na the next month, ma-recover niya. Kasi, pag lagi kang negative, halimbawa, 40,000, 50,000 monthly, kaso Mami Park, 2 sunod na buwan ang inakyat lang sa akin na net income, 45,000. De, yung kulang saan ko kukunin? So, kaya nga hindi tayo dapat tumigil na mag-isip kung paano natin masusustain ang needs natin. Kung hindi kaya ng tindahan, that is not the bread and butter. No? It is not bread and butter. Kung hindi kaya ng tindahan, i-survive ka. Ang tawag dyan ay kailangan kumuha ka na ng additional income or sideline. Ganun lang siya kasimple. You just cannot say bread and butter ang isang negosyo if hindi kaya niyang i-sustain. Hindi kanya kayang buhayin. That is not a bread and butter. Okay? So, kung kaya kanyang buhayin, that is the bread and butter. No? And then, kung nag-extra income ka para na lang sa ibang luho mo at sa ibang mga pangangailangan mo, it's totally okay. But when you say, yung para mabuhay kayo sa basic needs nyo, ay kinukuha nyo sa tindahan, pero hindi naman pala napoprovide ng tindahan, hindi na ibibigay ng tindahan, that's what you call not a bread and butter. So, there's a lot of people kasi na nagsasabing, bread and butter namin to, Mami Park. Bread and butter namin to, Mami Park. But the truth is, hindi talaga minsan na ibibigay ng store, ano nangyayari. Diba? So, Mami Park, pagka paminsan-minsan naku, maliit ang kita, hindi na bread and butter. Pagpalagi. Kapag hindi na talaga as in, kaya kayong buhayin, hindi na bread and butter. You need not to get another income. You need not to create another income or sideline. Okay? Kasi kung kaya kang buhayin yan at kayang ibigay niya ng kailangan mo at gusto mo at hindi mo kailangan ng extra income. Diyan pa lang mag-focus ka lang sa isang negosyo, okay ka na. Magagawa mo na lahat ng gusto mo. Savings, wants, and needs. But as long as gumagawa ka pa ng another income at hindi ka nasusustain ng negosyo mo. Hindi niya kayang ibigay ang gusto mong mangyari. Yun lang yun. Ganun lang kasimple. No? Kung mapapansin nyo nga yung vlog ko na successful story nakalimutan ko kung sinong ma'am yun, napaaral niya mga anak niya, nakapagpaano ng property, nakapagpaganito, ganyan. Yun ang totoong bread and butter. O dito kami, ganun din. Properties ko, binabayaran, dito kinukuha, pag-aaral ng mga anak ko, pambayad ng mga bills namin, bread and butter siya. O saan ako kukuha ng pambili ng tsinelas? O di sa kinita ko rin dito sa tindahan. So bread and butter siya. But when you say, hindi, sa basic needs mo pa lang, hindi ka na kayang buhayin ng tindahan mo, hindi bread and butter ang tawag doon. Okay? So, just saying lang. Kasi maraming nagsasabing bread and butter nila ang store, but the truth is, hindi naman nila naiintindihan kung ano ba talaga ang salitang bread and butter. Okay? So, yun lang. And, sana may natutunan for today's video. This is Mami Park and this is Team Park nagsasabing, Tindera is my proud career fighting. Bye!